Salamat Panginoon muli sa pagkakataong ibinibigay mo upang makapagnilay kami ng Sunday Gospel. Bilang pagkaing spiritual namin, Panginoon, sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Lord, papuri sa iyo, sa katastaasan, sa lupa'y kapayapaan, sa bawat taong kinalulugdan niya. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa Sunday Gospel na muli mong ihahain online upang sa ganun mapuspos ang aming puso, ang aming espiritu ng iyong mabuting aral. Lord, muli kaming lalapit na may kababaang loob sa iyo upang humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Ang iyong abang lingkod ay lumalapit na may kababaang loob. Humingi sa iyo ng kapatawaran at paglilinis sa aking mga kahinaan. Panginoon, muli ang karunungan at discernment at let your will be done, my Lord. Ang iyong prophetic voice
ay ipadaan mo lamang sa aking tinig. Ikaw po ang may taas at mahayag sa Facebook Live ito. Kayo din po ang makakarinig ng Sunday Gospel, Lord. Patid mo ang nilalaban ng kanilang mga puso. Nawa ang pusong ito ay nakatuon ngayon sa iyo, sa iyong mensahe. Lord, marami na kaming nagawa sa araw na ito. Ang araw na maituturing ng araw ng pamamahinga na kung saan dapat ikaw ang una namin binibigyan ng atensyon. Panginoon, maraming pong salamat. Di mo kami karapat-dapat, pero ikaw ang naghain ng iyong mensahe sa mabuting balita through Facebook Live. Maraming salamat sapagkat lagi mo kaming pinapaalalahanan, Panginoon. Maraming dapat ipagpasalamat sa iyo, Lord. Ang iyong mga salita ay kayamanan. Ang iyong mga salita ay makapagbibigay buhay sa amin. Nawa, ano man ang mensahe mo sa araw na ito, matouch mo kami, O Lord. Makapagmuni kami, ma-realize namin ang iyong kabutihan. Muli, Panginoon, maraming pong salamat. Patuloy po ikaw ay maihayag sa Facebook Live na ito. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang Diyos na buhay, ang Diyos na nagbibigay buhay. At ang Diyos, magpakailanman, na lagi nandyan, nagmamahal sa amin. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilos, ang iyong presensya, ang aming espiritu, ng espiritu may magkaisa. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, muli kaisa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan natin ng parangal ang mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagpapagaling sa maraming tao. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon day naibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Ang pangangaral ni Jesus sa Galilea. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya si Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila,
Hinahanap po kayo lahat. Ngunit ang sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang magpangaral ako roon. Itong dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel. Muli, napagpapalaganap ng mabuting balita through social media, kamukha ng Facebook Live. Meron ako special na bisita ngayon dito. Nakalusot. Yung aking aso. Nakapasok sa kwarto ko. Okay, diyan ka lang. Huwag kang magulo, ha? Ako po si Sister Angelica na isa pong Katoliko. Muli ngayon po ay Sunday. February 4, 2024. At ang pagbasa po ay mula kay San Marcos, chapter 1, verses 29 to 39. Tungkol po sa pagpapagaling ng maraming tao at ang pangangaral ni Jesus sa Galilea. Ang pagpapagaling ni Jesus sa maraming tao, alam naman po natin talaga na iba't ibang klaseng sakit, iba't ibang klaseng tao kaya pagalingin ng Panginoong Jesus. At isa nga sa mga pinuntahan ng Panginoong Jesus, itong biyenan ni Simon Pedro na nilalagnat, mataas ang lagnat. At alam natin na sa senaryo ng mabuting balita, nilapitan ng Panginoong Jesus yung babae, hinawakan, ibinangon. Gumaling. Ang bilis, no? Ganun kalakas ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang yun, yung mga napoposes ng demonyo, at nakaka-cast out niya. Pinagaling niya ang maraming may sakit. Kahit ano pa yan. Kahit ano pang demonyo yan, kinas out niya. Amen. So, ano pa yung gustong sabihin sa atin ng mabuting balita? Alam mo sakit natin. Alam mo sakit mo ngayon. Ako, ito minamalat ako, ubo, sipon. Ang daming sakit ng tao, no? Pero ano man yung sakit nating pisikal, walang imposible sa Diyos. Dahil ang Diyos nagbibigay ng kagalingang espiritual. Ano po ibig sabihin nun? Yes, may mga sakit tayo na hindi na magagaling. May mga kilala tayo na nagkasakit na hindi na gumaling, namatay na. May mga kilala tayo o mahal natin sa buhay na pinag-pray natin pero hindi gumaling. See? Physical healing ang pinag-uusapan natin, ha? O meron tayong sakit ngayon na binigyan natin ng maintenance para, alam mo yon hindi gumrabe. Anong point ng mabuting balita, no? Straight to the point na natin. Ang mahalaga na healing na ibinibigay ng Diyos everyday is the spiritual healing. Yun ang mahalagang ibinibigay ng Diyos sa mabuting balita, kaya kailangan meron din tayong maintenance na pakikinig sa mabuting balita everyday. Kasi kahit sabihin mo na wala kang cancer, wala kang ubo, wala kang sipon, wala kang diabetes, wala kang sakit sa puso, lahat tayo may sakit espiritual. At yun ang gusto ng Diyos na araw-araw ay pagalingin sa atin. Pumunta ka ng mall, ang daming tao, bata, matanda, may ngipin o wala, malakas lumalakad. Pero buhay lang pisikal. Ang daming patay spiritual. Ang daming may mga sakit sa tinatawag na spiritual blindness, spiritual na leprosy, yung spiritual na tawag dito, yung paralyzed spiritually. Na ipinupunto ng mabuting balita na ang Panginoong Hesus ang divine healer. Sa Kanya tayo lumapit sapagkat Siya ang magpapagaling sa atin. Sa ating mga karamdaman. Na, syempre, kailangan natin ng cooperation. May kasabihan nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kahit isang katermang magagaling at mabibisa at mamahalin na gamot ang ireseta ng doktor, kung di naman natin susundin ang prescription, pinabi ng doktor, huwag ka nang kakain ng ganito, kain pa rin ng ganito, na bawal sa kalusugan mo. Kinukontra lang natin yung reseta ng doktor. Diba? So, ganun din. Dali. Ganun din yan. Sinumpong ako ng ubo.
So, ganun din. Ang physical, ang spiritual healing. Amen. Ano din ang spiritual healing? Spiritual illness. Kahit dasal na tayo na dasal, Lord, gusto ko nang magpatawad, Lord. Kasi sakit yun eh. Spiritual illness yung hindi ka nakakapagpatawad. Lord, gusto ko nang wag maging magagalitin. Lord, gusto ko nang hindi ko makain ng mga masasamang pagkain nakakadulot sa sama ng katawan ko sa sakit. Kung puro tayo salita kay Lord, hindi naman pala natin ginagawa yung part natin. Anong mangyayari? Para lang tayong si Juan Tamad na nakahiga sa tapat ng puno ng bunga ng bayabas, sinihintay lang na bumagsak yung bayabas sa bibig niya. Ibis ang dali-dali naman na tumayo siya at kunin niya o akyatin niya. The physical healing is important, but the spiritual healing is the most. Kasi pagka spiritually magaling ka, susunod na yung physical healing mo eh. Di ba? Sabi nila high blood ka. Kaya ka umiinom ng gamot sa high blood. Paano kung high blood ka na, magagalitin ka pa? Ang laki kasi ng cause ng emotions natin, ang laki ng cause ng pagre-recuperate. Kaya pag may sakit ang isang tao, dapat inaalagaan, di binibigyan ng stress. Hindi ba puro mga comforting words ang maririnig? Kasi may sakit nga inaalagaan. Kung may sakit na, ginagalit mo pa, hindi ba? Lalo yung madadali buhay niyan. Di ba? Kaya wag natin sabihin na yung mga taong nakikita mo, mayaman, masaya sa buhay, may sakit yan, spiritual. Lalo na kung wala ka sa Panginoon, ang daming sakit. At hindi lang yun, di ba? Hindi lang nagpapagaling ang Panginoon sa may sakit. Nagpapagaling din ng sinasapian ng demonyo. At tayo lahat, sinasapian ng demonyo kapag tayo ay gumagawa ng mga kasalanan. Di ba? Hindi na kinakailangang maposes, hindi na kinakailangan lumutang sa hangin, hindi na kinakailangan manlisik ang mata, umikot ang ulo, lumaki ang boses, di ba? Ganun yung mga exorcism. Tayo, lahat, kapag tayo ay gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos, lahat tayo napoposes. Di ba? Pag nagagalit ka nga, nalilisik ang mata, tumataas ang boses, di ba? At yan ang gusto ng sabihin sa atin ng Panginoon, yung spiritual healing. Importante yan. Paano tayo magkakaroon ng spiritual healing kung wala tayong interes na makinig sa daily gospel? Huwag tayong makontento na Sunday lang tayo nakikinig. Kasi yun lang naman ang sabi sa Bible Simba ka lang tuwing linggo, tapos ang kwento. Hindi. Dapat tayo ay everyday nakikinig. Huwag tayong makontento sa mga virtual mass. Kailangan pumunta tayo sa bahay ng Diyos. Kasi kung Katoliko ka, is a mortal sin na hindi ka magsimba. Ngayon, kung hindi ka Katoliko, hindi mo paniniwalaan yun. Pero once you are Catholic, you have to try na mapunta sa presence ng simbahan. Yes, God is everywhere. Huwag natin kakalimutan. Bakit pa may simbahan? Kung God is everywhere, tanggalin na yung simbahan na yan. Diba? Minsan din tayo, meron tayong gusto puntahan na lugar. Ay, gusto ko pumunta sa Boracay. Apakalayo. Ay, gusto ko pumunta ng Palawan. Hindi pa nag-iipon ka, nag-i-effort ka para mapuntahan mo yung lugar na gusto mo. Yung pa kayang tahanan ng Diyos na wala pang 1 oras o 1 oras mahigit na pupuntahan natin na 1 beses lang 1 linggo, araw ng pangingiling, na magpe-prepare ka ng sarili mo, magsisimba ka, ikaw o ang pamilya mo o kaibigan mo. Diba? Kaya naman kay Lord. Diba? Kasi ang tahanan ng Diyos, may kasi yan Parang ganito yan inibita ka ng kaibigan mo, halika punta ka naman sa kasal namin. At sasabihin mo naman, naku, hindi ako makakapunta Kasi meron akong commitment that time. Manunood na lang ako nung kasal nyo.
Di ba, ipi-Facebook live niya yan? Manood na lang ako. Natapos yung kasal. Nung pinanood niya yung video, yes, nakita niya yung mga nangyari, pero wala na siya. Wala siya dun sa video. Parang ganyan din ang pagsisimba. Nagsisimba ka through virtual, maring nanonood ka sa YouTube, pero wala ka dun. Hindi mo natanggap ang katawan ni Kristo. Hindi ba? Tsaka ang mga virtual na panonood ng mass, pang bedridden lang yan. Yung mga hindi kayang pumunta ng simbahan, yung mga pilay na hindi sila makapunta, pang mga matatanda lang yan. Pero kung ikaw may lakas pang binibigay ang Diyos sa'yo, pumunta ka. Kasi nga, mortal sin yun. Kapag namatay ka anytime, sa impyerno ka pupunta. Mortal sin. Kasi ano yan pagsamba yan sa Diyos Amen. Katamaran kasi yun Bakit kinakailangan panoorin mo kung pwede mo nang puntahan ng personal? Di po ba? At ang katamaran na isa sa 7 capital sin. Isa sa mga 7 capital sins. Ano ba mga capital sins? Yung pride, yung envy, gluttony. Di ba? Katamaran. Kasalanan din yun ginagawa tayong tamad ng dyablo para hindi tayo makasamba. Ano pa yung halaga ng first commandment na you love God above all. You love God with all your heart, mind, and soul. Kung yung pagpunta sa simbahan, hindi natin magawa. Yung mahal nga natin na girlfriend natin, na nililigawan natin pinupuntahan natin Bakit tayo ligaw Tao lang yun, makasalanan yun. Yung pakayang Diyos, we should have the relationship with God. Amen. Meron talagang bahay dalanginan. We should follow the rules of the Catholic faith. Huwag tayo magkaroon ng sariling rules. Amen. Kasi ang pagpapagaling ng Panginoon, higit sa lahat sa simbahan, andyan talaga ang Panginoon. Kaya di ba pag nagsisimba tayo, kailangan maging polite tayo. Sapagkat yan ay tahanan ng Diyos. Amen. At ang pagsisimba sa Catholic faith ang pinakamataas na form of worship. Pag wala ka doon, hindi worship 'yun. Prayer meeting lang 'yun. Amen. So, dito naman sa second part ng gospel, yung pangangaral ni Jesus sa Galilea. Ayan na, 'di ba? Ayan na nga, araw-araw nangangaral ng Panginoong Jesus. At bago siya mangaral, nananalangin siya sa ating Ama. Amen. Dali lang po. Lumabas yung aso ko. Pumasok yung init. Binuksan ko kasi yung pinto. Aircon ako. Pumasok yung init. Pumasok yung aso ko. Anyway, thank you Lord, no? Maraming sagabal. Anyway, ayun nga. Ang mabuting balita ay nagpapakita din ng kailangan din tayo ay ginagamit ng Diyos para ipalaganap ang mabuting balita. Dahil Panginoon, marami siyang lugar na pinuntahan. Kabilang ibayo, bundok, naglalakad para lang ipangaral ang mabuting balita. Pero tayo, through social media, isang click lang, isang pindot lang, we can share the word of God. Hindi na natin ginagawa yung ginawa ng Panginoong Jesus at ng kanyang mga alagad na lakad dito. Mano-mano ba? Tayo, pag na-share natin ang gospel, kung may kaibigan kang taga-Canada, taga-Australia, Japan, ma-share natin, no? Kasi dapat natin tularan ang misyon ni Kristo. At ano bang misyon ni Kristo? Ipalaganap ang mabuting balita. At kapag hindi natin ginagawa yun, tinatamad tayo. Whether we like it or not, yun ang katotohanan doon. Or baka naman kinahihiya natin. Pag sinabi ba ni Kristo na, sige, itong Sunday Gospel na to, i-share mo sa timeline mo, magagawa mo ba? Kapag hindi mo nagawa, ibig sabihin kinakahiya mo siya. Kasi yun ang purpose kung bakit tayo nagsisimba, para ipalaganap ang mabuting balita. Na ito yung napakinggan ko sa misa.
Kailangan malaman to ng mga Facebook friends ko, anong kaibigan ko. Eh wala. Tapos ang simba, hinahanap agad mall, hinahanap kung ano-ano. Amen. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung paano ko i-explain, no? Pero alam ko ang Diyos ay nangungusap sa atin na kinakailangan na i-share natin ang gospel natin, ang everyday gospel sa timeline natin, sa group chat natin, o kanino man. Kasi nga, kung ang Panginoong Jesus na walang bahid kasalanan, araw-araw niyang ginagawa yan. Bakit di natin magawa? Great Commission po yan. Great Commission. Ang unang trabaho dapat nating mga tao ay paglingkuran ang Panginoon. Kaso ang mga sinishare natin sa ating mga Facebook, sa ating mga timeline, ganito, ganyan, sama ng loob, ay nag-away yung ganitong mag-artista, nagkahiwalay, shares, post sa timeline. We should use our Facebook to glorify God. Amen. Kapag kinahiya mo si Kristo na makita sa timeline mo, ikakihiya ka din ni Kristo sa Ama sa langit. Paano magba-viral ang salita ng Diyos kung di tayo nagtutulungan? Na i-share mo ang gospel na ito sa timeline mo. Ngayon, kung ilan yung Facebook friends mo yan, at meron dyan tumugon, i-share naman nila. Diba? It should be viral. Kasi may iba nagba-viral ngayon sa social media. Yung mga bagay na hindi na go-glorify ang Diyos. Ewan ko ba, ang kulit-kulit natin. Hindi ba? Kahit ang pare sinasabi, umayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Napakapalaganap ba natin ang mabuting balita? Kahit hindi na tayo yung nagsasalita, kahit through sharing na lang, dapat lang. Amen. But of course, natupad na ang sinabi ng Diyos, ng Biblia. Darating ang panahon na hindi nasusunod ang tao. Hindi nasusunod ang tao sa gusto ng Diyos. Kundi gagawin na lang ng tao kung ano yung gusto niya. Kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Wala na siya pakialam kung kalugod-lugod ba yun sa Diyos o hindi. Amen. Kaya nga tayong mga Katoliko, meron tayong sacraments. Binyag, kasal, kumpil. Di ba? Pag namatay tayo, may sakramento pa rin tayong tatanggapin. Amen. Katoliko tayo, gampanan natin yung katungkulan natin as Katolik. Huwag tayo magkaroon ng sariling rules. My life, my rules. No. Our life should be like Jesus. The character should be Christ-like. Amen. Kaya itong gospel na to, dalawa lang ang tinutumpok sa atin, itinatanong sa atin. Ano ba ang sakit nating spiritual ngayon na dapat everyday inilalapit natin sa Diyos para tayo magkaroon ng kagalingan? Ano mga klaseng demonyo ang meron tayo ngayon na dapat i-cast out in Jesus' name, na dapat mawala? Ito ba'y demonyo ng galit, demonyo ng inggit, demonyo ng kayabangan, demonyo ng kasinungalingan? Ay, ang dami pa ng demonyo sa atin, no? Hindi lang iisa. At ano pa ang mensahe? Na kung si Jesus ay nangaral sa Galilea, sa Capernaum, kahit sa tayo din, through social media, we should share the gospel. Because, Great Commission. Pinakasimple na pwede nating magagawa, pero we can glorify God. Pero syempre wala namang pilitan Hindi ba? Wala namang pilitan Pero pero kung titingnan mo lang, nabuhay ang Panginoong Jesus, yun ang tinrabaho niya. The everyday sharing the gospel, pangangaral. Dapat sa panahon natin, ginagawa natin lahat yun. Nagtutulungan tayo. Hindi yung mga walang kwentang bagay, yun ang gino-glorify, yun ang maraming shares. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo po sa amin na araw-araw may sakit po kami spiritual at maraming spiritual na demonyo na nagagawa namin kasalanan ang nagpo-possess sa amin, Panginoon. Na ang salita mo,
ay dapat everyday namin sinishare sa aming social media accounts. Salamat Panginoon sapagkat napakabuti mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Papasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahinto sa tukso at yadya mo po kami sa lahat ng masama. Panginoon, idalangin ko po ang Facebook Live nito. Patuloy mong gabayan na makapagpalaganap ng mabuting balita everyday through Facebook Live. At muli, ang paglapit ko sa lahat ng may karamdaman, pagalingin mo po kami sa pangalan ng Panginoon. At higit sa lahat, gumaling kami sa aming mga spiritual na karamdaman. Muli, maraming salamat, Panginoon. At ang lahat ng ito, idalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, at sa Kaisa, Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat muli. Kung di nyo naumpisahan ang mga gospel, pwede po kayo pumalik sa aking social account. Type nyo lang po Angelica Duarte. And of course, ipagkakaloob ni Lord ang February 5, 2020. Bilis naman ng araw. February 5 na. No? Monthly gospel po. Sama-sama tayo muling magnilay ng mabuting balita. And of course, mahalaga. Asa na ba yun? Teka, papakita ko. Ito. Ayan. Ito po sinasabi kong Great Commission. Mateo 29:19. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Pinahahayo tayo ng Panginoon na magtulungan tayo na i-share ang gospel sa lahat ng tao. Amen. Maraming pong salamat, and to God be the glory.